Itong ating pamahalaan, yaman din lamang na nagkakasya sa pagiging inutil, kinakailangan pong kalampagin, kinakailangan pong iprotesta ang kanilang mga anti-mamamayang mga patakaran. Petron ay pag-aari po sa mayorya ng ating pamahalaan. Tapos, ang bawat pagtaas ng presyo ng gasolina ay dumadaan po sa tinatawag na hearing sa Energy Regulatory Board. Pero nung nagkaroon po ng deregulasyon, ang isa sa mga unang hakbang na ginawa, isinapribado ang Petron at nagkaroon na ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa ilalim po ng deregulasyon, wala pong limitasyon ang pwedeng kitain ng mga malalaking kumpanya ng langis. At sa totoo lang po, wala rin pong kinakailangang katwiran para sila ay magtaas ng kanilang presyo. Deregulated nga po Sila po ay malayang makapagtataas ng presyo at tayo naman po, ang ating gobyerno ay isinuko na niya ang control sa industriya ng langis, isinuko na rin niya ang proteksyon sa mga consumer. May nagsasabi po, mataas naman daw talaga ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Tayo naman po ay nag-i-import lang ng langis, kaya kailangan nating magbayad ng mas mataas na presyo. Pero alam niyo po ba, mga kababayan, mga kapatid, hindi naman po sadyang mataas lamang ang presyo ng gasolina sa buong mundo. Yan po ay mga artipisyal na pamamaraan sa pagpapatong sa presyo po ng gasolina. Kaya po hindi tayo dapat pumayag na maging biktima tayo ng napaka-artipisyal na pagtataas ng presyo ng gasolina sa pandaigdigang pamilihan. Kaya nga po dapat may regulasyon. Kasi nga po hindi makatwiran yung presyo sa pandaigdigang pamilihan. Kung isa sa bansa po ang industriya ng langis, magkakaroon po ng opsyon ang ating pamahalaan na mag-angkat ng langis mula po doon sa pinakamurang mapagkukunan na ito sa ibang bansa. Magkakaroon po ng opsyon ang gobyerno na kumawala mula doon sa mga iilang mga monopolyong nagbebenta sa atin sa kasalukuyan. At syempre pa po, ang mananaig dyan ay yung presyong dapat abot kaya ng mamamayan. Hindi po mananaig yung pagtutubo ng mga monopolyo. Ibasura! All regulation!